Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. No? Kung ako yung tatanungin sa pagkakataong ito, 2003 nang ako'y nadistino dito sa Malanday. At sinasabi na ang simbahang ito ay simbahan ng mga mayayaman. Dahil kasi pangkaraniwang magsisimba dito, palaging nakakotse. At sa pagkakataon na yun, marami ang nagsisimba dito na hindi halos tiga rito. Sabagkat yung mga tiga rito mismo nagsisimba doon sa sentro sa Santo Niño. At mula noon, nang dumating yung lingkod to, sinundan ko si Father Bonjo James Galera II, no? At nang unang dumating ako dito ay inayos natin ang istruktura ng simbahan, ng kumbento. The first time, nagkaroon na yung kumbento ng dating simbahan na nagkaroon na siya ng kumbento with 3 rooms, no, na doon nag-house yung aming family. At doon lumaki yung aking mga anak. No? At kasama sa building ng pagbibuild ng church na ito, ay pinlano naming iayos ang altar. Natatandaan ko yung altar dito kasi kudrado lang yung tapat no at pag umuulan meron siyang waterfalls. Ayan. Sa tulong ng mga kababaihan natin noon, nagawa namin na yung simpleng altar, mabihisan siya at malagyan siya ng kurtina yung for 4 seasons, green, violet, white, and gold pag magpe-fiesta. At naging masaya yung pasok ng tao at patuloy na isinabuhay ng parokya ang kaniyang misyon para sa tao. Inabutan ko na dito yung taon-taon na medical mission. At sa pagkakataon na yon, palaging dinadagsa ng mga kasapi ang simbahan upang makibahagi sa medical mission bilang paghahanda sa dakilang araw ng pasasalamat. No? At sa bagay na yon, patuloy pa rin yung aming mahalagang paghahanda para sa mga taon-taong pagdiriwang ng kapistahan. No? Masaya yung kapistahan noon. Kasi palagi ang simbahan ang nag-host ng pistang baryo. No? Meron tayo diyang pa carnival, nandyan, meron tayo diyang mga palaro, no? Nandyan yung halos ang sentro ng gawain ng mga taon na yon ay nasa simbahan pag piyestang baryo, no? At sa panahong yon, patuloy nating ibinild yung relasyon natin sa kapwa, sa kasapi. Natatandaan ko noon, ang malakas ay ang kababaihan. Napakaraming kababaihan noon. No? At nakatutuwa sapagkat very supportive sila. Nangangapa ako noon sa kabataan at maging sa kalalakihan. Ang kalalakihan ko noon, nasa 5 lang eh. No? Paano natin bubuin yung ating pamunuan na 10? Oh, 5 lang tayo. Kaya binild natin yung kalalakihan, nagbahay-bahay tayo, at ipinakilala natin sa kanila na ang simbahan na ito ay hindi simbahan ng mayayaman. Kasi palagi silang nakalayo kasi akala nila yung lang mayayaman yung nagsisimba dito. No? Panahon din noon ng ibaba natin ang prosesyon diyan sa baba. Panahon din diyan na kilalanin na natin yung ating mga ibang Aglipayano, meron pala diyan sa baba na hindi nagsisimba dito, kundi minsan sa top avenue pa nagsisimba. Na mga hindi tiga rito, mga tiga Visayas, mga tiga Dumagat, no, yan yung mga sila na nakita natin na nandyan pala sila, pero tinitingnan nila lang yung ating simbahan. Kasi na-amaze sila sa simbahang ito. Nila, kala nila simbahan ng Romano to eh. Kasi ang laki. Ang laki. No? At that time, hindi lamang sineryoso natin yung ugnayan ng kasapian. Sineryoso rin natin kung paano natin bubuin ang kabataan. Nagsimula na tayo na magkaroon ng mas matatag na choir.
At inayos ang ating simbahay dalanginan. Nakatuwang ko noon, tatandaan ko yung aking mahal na tatay na ngayon ay sumakabilang buhay na. Inayos namin itong mga upuan dito, yung atril, yung mga yan, at sa tulong ng ating mga kababaihan, ay naayos natin yung physical na itsura ng ating simbahan. Dumating kami sa time na papipinturahan yung simbahan, at that time napakamahal yung pintura. At nag-suggest ako na, sabi ko, bakit natin pipintahan, tapos ba't hindi natin i-bricks? Kaya at that time na-i-bricks namin yung paikot ng simbahan. At sumunod doon ay yung ng altar, yung ating choir box. Yan na yung pagsunod hinggil sa pagdidevelop ng simbahan, galing sabay sa pagdidevelop ng ating mga kasapian dito sa Malanday. Inayos din natin yung mga prosesyon. Bagamat nakalulungkot nga talaga, hindi pa nagsisimula, meron nang kumukontra. Na hindi pwede kaming alisin sa lugar na ito. Dito kami. Ito yung pwesto namin. Pero sad to say, malaking aral ang dinulot nito para sa inyong lingkod. At patuloy na nagbinahagi yung natutunan sa mga iba pang parokya na pinagmulan. Natatandaan ko noon na sa larangan ng organisasyon, palagi naiisa lamang yung kung sino yung presidente ng kababaihan. Siya rin yung presidente magpakailanman. Katayuan ito ni Ate Isay. Tapos ang galalaki naman si Kuya Jesse. Sabi ko, bakit palagi kayo na lang? Sabi niya, yun ang gusto nila. Sabi ko, that time, na-break natin yung bagay na yon. Sabi natin, hindi tayo uunlad at kundi tayo makapag-prepare ng mga taong papalit sa atin. At di natin sila tuturuan paano natin sila mapakikilos. Kaya, matapos na mag-ugnayan kay Ate Isay noon, napagsikapan namin na bigyan lakas yung ibang kababaihan. Kinatatakutan kasi sila noon ay wala silang pera na pantutustos kung magpupunta sila ng mga gawain, ng mga meeting, Sinunumulan namin na magkaroon, establish na yung pledge system dito. Sinumulan namin na magkaroon sa WOPIC Sunday, Layman Sunday, Youth Sunday, at ang unang linggo ay Parish Council Sunday. At inikayat na nasa kababaihan na hindi lamang magsuporta doon sa annual nila, nakaloob nila. Nagkaroon kami ng blues na sobre, yung Thanksgiving sobre nila. At hindi ito pinresyohan kung magkano yung kanilang pagkakaloob. Pero ito yung naging paraan upang mabuhay ang kauna-unahan, na siguro ito yung mother ng damayan, ng kababaihan, ng pagsikap ng kalalakihan. Sapagkat mula doon, nagkaroon kami ng damayan pan, yung kababaihan. Ginamit nila ito para tulungan yung nangangailangan. Ginamit nila itong pondo na ito na para magamit nila sa kanilang paglalakad, pagdalo sa mga pagpupulong, pakikibahagi sa gawain ng parokya. Kaya naging matatag ang kababaihan dahil financially stable na sila. Yung financially stable nila nandoon na. At patuloy itong lumago hanggang maging isa nga itong damayan, na yung sobre na pumapasok sa sila kanila sa Thanksgiving, meron silang a portion na binibigay doon sa damayan upang patuloy itong huwag ma-deplete. Kasi pag wala siyang papasok at palabas ng palabas, mauubos siya. Ito yung naging paraan at naging daan din para sa ibang mga parokya na develop yung kanilang finansya. Sapagkat naniniwala ang inyong lingkod na kung hindi tayo
magsisikap na buuin ang pinansya ng bawat organisasyon, no, ay hindi sila makatitindig ng ganap kasi ang inaasahan lang nila yung nakakaangat, no, yung may kaya na maaring tumustos doon sa mga gastusin, sa mga pagpupulong, sa mga paglakad-lakad ng parokya. No. Pinatatag natin ang konsehong pamparokya. No. Patuloy na yung pagpapasok natin ng mga bagong tao, bagong namumuno, na upang i-develop sila para maging konseho sa konseho ng pamparokya. At bagamat nanatili yung mga naunang mga tao, pero patuloy na mayroong pumapasok at nagpapalit, no, na nakakaranas kung paano patakbuhin ang isang parokya sa pamamagitan ng konsehong pamparokya. Sa larangan ng pananampalataya, no, na-implement natin dito yung mga yung nayayos muli yung mga liturhiya ng pagsamba, no? At na-regular natin na nagagawa na sa ngayon. At patuloy din sa panahon na yon, patuloy din yung kanyang paglago. Bagamat may mga pinagdaraan ng mga pagsubok. Lalong-lalo na pagdating nung panahon na nagkaroon ng withdrawal of support, no? Sa totoo lang, si Father lang yun na isa dito, pero yung mga kapitbahay ko dito, nagsama-sama sila. No? Pero ako, niniwala ko na kailangan kang sumunod sa iyong obispo. No? Kapagkat hindi ka magiging ganap na makapaglilingkod kung wala yung pagsunod mo sa iyong obispo. Kasi ito yung sa iyo ay nagbibigay ng kapangyarihan, ng mga bagay para ipagpatuloy mo ang pagiging yung kura o lingkod sa isang simbahan. Maraming pagsubok, maraming pagkakataon na sinubok, minsan iiyakan na lang, no? Kasi mahirap talaga dito. Very intelligent yung mga tao dito. Kaya kailangan handa ka. Pag nagmi-meeting ka ng konseho, dapat handa mong sagutin yung mga bagay na katanungan nila. Kaya nga, madalas kong sinasabi noon, palagi kong dala yung bylaws, Biblia, Constitution and bylaws ng parokya, ng simbahan, saka yung family code, no? Ngayon, nagmi-meeting, nakalagay yan sa lamesa. Panakot lang yun. Bigla na, nagbabasa pala si Father, sabi niya. Pag nagtanong, sabi ko, pag alam ko rin lang, sasagutin ko. Pero pag hindi ko alam, sasabihin ko lang, sige, sa susunod na meeting natin, ang pag-aralan ni Father kung ano yung sasagutan dyan. Pero makatitiyak kayo na gagampan tayo sa mahalagang tungkulin na inatang sa atin. Maraming pagsubok na pinagdaanan ng parokyang ito hanggang, sabi nga namin, pagdiwang natin yung ika-20 taon ng pagkakatatag o ng pagkatawag sa parokyang ito. Kasi, actually, ang parokyang ito ay hinubog, no, ng mga pagsubok. Binubog siya ng pagsubok mula sa paghihiwalay mula De La Cruz at Armando De La Cruz Agga, no, nabuo ang parokyang ito. Na sabi nga natin, outstation lang siya, na hindi siya basta hindi siya unti-unting binuo, kundi biglaan siyang nabuo dahil kailangan ng simbahan dito sa Marikina. Kaya ganun kahirap, no, na gawin yung mga i-implement yung Constitution and bylaws, no, ng simbahan, na madalas nga yung aming pinagtatalunan noon ang sabi kasi ng council, tayo lang naman kasi yung bigay ng bigay. Wala naman silang binibigay sa atin. Pero madalas kong sinasabi sa kanila, ito po yung binigay ng simbahan ng inyong pare. Kasi kung wala yung pare, galing doon sa simbahan, hindi natin makukuha, hindi natin makakamit yung mga bagay na ito.
isang napakaganda ring pagkakataon sa simbahang ito na pagkatiwalaan siya sa larangan ng kahit pinagbabawal doon yung couple. Pero pag ang Malanday ang nagparapol, talaga naman satisfied sila. Inabutan ko dito na magparapol ng kotse. Sila, hindi na nila inabutan yun. Inabutan ko dito magparapol ng kotse, ng motorsiklo, ng laptop, no? Na talagang high-end talaga yung mga no? Na pinagtitiwalaan ng tao hinggil sa bagay nito. At pinagmumulan upang maayos unti-unti itong simbahan. Kung ang first project ko dito ay maitayo yung itong altar, ang huling proyekto ko bago ko lumisan ay yung altar, ay yung ating choir box. Yan yung sa panahon ng yung sabi natin is building, ng maintenance at improvement ng simbahan. At sabi nga nila, Father, ito lang yung pasasalamat namin sa iyo. Pag kasi may pagawain, on-hand ka. Madalas na silang nagpagkontrata, ngunit hindi natapos. No. Tapos nagtataka nga ako bakit tumutulo yung kabilang gilid na ito. Inakyat ko yan sa bubong, tinignan ko naman kung ano itsura. Yung pala, puro basura yung ibabaw. Sabi ko, puro namang basura po pala ito ibabaw, kaya kami, hindi talaga siya magtitino. At ako kasi mas in line sa mga sa aking ministriya, mas sabi ko yung aking kakayanan ay regarding how to manage yung pananalapi, yung kasigurudahan ng pananalapi ng simbahan. Bago po ako umalis dito, nagpapasalamat ako sa tulong ng Konsehong Pamparokya, sa tulong ni Sister Armida Velasquez. Pinagmamalaki ko nang umalis ako ng Malanday, wala na kaming utang. Ewan ko lang ngayon. Wala na kaming utang. Pero sabi nga namin, di bali na may utang, basta hindi tayo nagkakaaway-away. Hindi tayo na yun. At sa bagay din to na nakita ko yung relationship ng parokya, ng pari at ng kanyang mga kasapian. I treasured yung relation ko sa kanila. Kasi parang dito na lumaki yung mga anak ko. Dito ko naranasan yung pagpapahalaga para sa pari kahit meron kayong pagtatalo. Wala akong birthday dito na gumasta ako. Kumita pa ako. Pag Pasko, pag birthday ni Father, hindi ako gumagasta dito. At hindi ako, gusto ko naman suklian ito ng mga bagay na kung ano yung pinagkatiwala sa akin at dapat kong gawin. Dito ko, bagamat dumating ako dito, meron akong owner eh. Pero dito ko rin nakuha yung sasakyan ko na Camaro FX na pinautang sa akin ng council. Isang meeting noon naalala ko, pagbalik ko wala na yung owner type ko. Sabi ko kay tatay, nasa yung owner ko? Ba't merong sasakyan ditong FX na kulay puti? Sabi niya, kinuha ni Kuya Jesse mo yung owner mo at yung at pinalit. Yan na raw ang sasakyan yung mag-anak. Sabi ko, ano ibabayad ko dyan? Awa ng Diyos, nabayaran ko naman yung bago ko umalis. Tinulungan ako ng konseho, tinuruan ako kung paano nakita nila na ay maayos yung pananalapi with Sister Armida. Tinuruan din nila akong mag-invoke. Siguro yung isa rin sa pinakamalaking development na nangyari sa akin bilang pari, na matuto akong mag-save ng pananalapi, dahil kasi nagpapaaral ka ng anak, una sila bago lahat, pero sabi nila, Father, dapat meron ka ring sarili, at pinagbukas nila ako ng bangko kahit hindi ko alam. Sa development na dulot sa akin ng parokyang ito, napakaraming experience,
na nadala ko paglipat ko ba ng ibang parokya. No? Yung larangan ng pag-aayos ng kasapian, ng pananalapi, yung mga natutunan ko dito, no, at ini-apply ko sa sumunod kong parokya sa Tipas, no, na kung saan masasabi natin ang Tipas na ngayon ay hindi na siya panahon noon na palaging kinatatakutan ng mga pari. No? Kaya kasi ito yung unang destino ko sa Diocese ng Rizal at Pampanga. Masaya. Naging assistant priest ako ng Santo Niño year 2002. Tapos nung mag-reshuffling, sinabi sa akin ng ating obispo noon na pwede ka nang humawak ng isang parokya. Sabi ko, okay, saan po? Sabi niya, doon ka sa Malanday. Sabi ko, ano po yung dapat kong gawin doon? Sabi niya, marami kang magagawa doon. Sa kakayanan mo na mag-establish, na maiayos ang deanery, ang opisina, ang kumbento na nakita ko sa iyo, sabi niya, maya-apply mo yun doon. At hindi naman po ako nasira sa bagay na yun. Bago ko umalis, meron siyang kumbento, may maganda na siyang altar, may choir box, merong choir, no? Marami na rin yung kalalakihan, yung kabataan, yung kababaihan lalo't-lalo. No? At patuloy na sa taon-taon, tumarami yung kanyang kasapian. No? At patuloy nang naibababa, naipakikilala ang parokya ng La Purisima Concepcion, Malanday, sa bawat Aglipayano, no? At magawa na yung mga dating nagsisimba doon sa Santo Niño ay dito na kayo magsimba. Ito yung parokya nyo. No? Ito yung parokya nyo. At hindi naman nabigo, no? Bagamat may ilan pa rin na nandun yung kanila talagang pero ang iniwan natin at ang sinimulan natin ang gawain sa Malanday, kung ano yung sinimulan at iniwan ng ating pari regarding sa programa ng simbahan. At iniwan ko rin ang Malanday na mayroon siyang tapat na pagkilala sa pamunuan ng simbahan, lalong-lalo na ng diocese, no? Na sinubok kami sa panahon na yon, ng panahon ng withdrawal of support. Paano namin paninindigan yung aming pagtitiwala, yung aming pagsunod, no, sa hierarkiya ng simbahan, na hindi na patuloy na magawa yung gawain para sa parokya. No? Sana nakatulong yung mga pagkakataong ito, no? At na muli gunitain natin yung mga pagkakataon na nagdaan. No? At sabi ko nga, isa to sa tinetreasured kong parokya kasi dumating ako talaga dito na hindi ganito yung itsura niya. No? Ito lang yan. No? Wala ito, wala yan. No? At nagpapasalamat ako doon sa mga pumalit na pari, no? Na pinagpatuloy, iningatan, dinagdagan pa, no? Para sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos na makapangyarihan. Muli binabati ko kayo sa ika-40 taon ng pagkakatawag bilang isang parokya ng Iglesia Pilipina Independiente na dito sa Malanday. Mga kapatid, para sa Diyos at sa bayan. God bless.